Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, 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 Hallelujah. 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 Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, hallelujah. 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 Hallelujah.
Kaming lahat ay humahayo sa malayong dako. Hilaga silangan, timog kanluran, lahat hahatiran. Kaming lahat ay humahayo sa malayong Dako, Hilaga, silangan, timog, kanluran, lahat hahatiran ng magandang balita. salita ng kaligtasan, salita ng katotohanan, salita ng kasaganaan, kay Kristo matatagpuan. Salita ng kaligtasan, salita ng katotohanan, salita ng kasaganaan, kay Kristo matatagpuan. Sinasabi sa aklat ni Propeta Isaiah, may gandang pagmusda ng mga paa na naghahayag ng mabuting balita at nagdadala ng kapayapaan. Sama-sama tayo, sama-sama tayo, sama-sama tayo, maghahati. Salita ng kaligtasan, salita ng katotohanan, salita ng kasaganaan, kay Kristo matatagpuan. Sama-sama tayo, sama-sama tayo, sama-sama tayo, maghahati ng salita ni Kristo. Sama-sama tayo, sama-sama tayo, sama-sama tayo, maghahati ng salita ni Kristo. Sama-sama tayo, sama-sama tayo, sama-sama tayo, maghahati ng salita ni Kristo. Maghahati ng salita ni Kristo. Maghahati ng salita ni Kristo. Mic test. Purihin ang Panginoon. Magandang umaga po sa ating Panginoon. Good morning. How are you? Glory to God. Kita-kits na naman tayo. Pag-aaral na naman tayo muli ng salita ng ating Panginoon. It's really a great day, kapag ang salita ng Diyos ang ating tatalakayin, pag-aaralan at sa umaga bago tayo magpatuloy sa isang araw na naman ng ating mga napakaraming mga gawain. Ang inuuna natin ay ang salita ng Diyos. Kaya bago tayo magpatuloy and opening prayer, narito yung ating word sa Mark 9 verse 23. Yes. Yes, said Jesus, if you yourself can, everything is possible for the person who has faith. Amen. Napakagandang salita niyan, Ito ay patungkol sa pananampalataya. Walang imposible sa taong merong pananampalataya. Okay. Yes, of Opening course. prayer muna tayo. Diyos amang dakila, salamat po sa oras na ito at salamat din po sa mga aking mga kapatid na narito at matamang makikinig at yung mga na wala dito sa aming harapan at nasa kanilang bahay. Nais po namin na sila man din po ay pagpalain mo sapagkat ang iyong salita ay banal at may kapangyarihan sa bawat isa sa amin. Sinabi mo sa awit 105 verse 4 na siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan.
siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Tunay nga, Lord, na ikaw ang may pinakamagandang layunin para sa amin. Wala kaming aasahan, kundi ang iyong banal na salita at ang kapangyarihan mo na ibinibigay sa amin, ang siyang magdudulot sa amin ng panibagong kalakasan, physically and spiritually. Kaya sa mga oras na ito, Lord, sa kagaya ng sinabi mo sa Jeremiah 29:11, ikaw ang may pinakamagandang layunin sa amin at ito'y matutupad sapagkat ang iyong banal na salita ay isang makapangyarihan na aming pag-aaralan sa umagang ito. Lord, we give you the praises, we give you the honor as we study your word in 2 Timothy 2 verses 6 to 7. In Jesus' name we pray, amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Okay. 2 Timothy 2 verse 6. The farmer who works hard ought to have the first share of the crops. Tagalog. Ang magsasakang nagtatrabahong mabuti, ang siyang dapat unang makinabang sa bunga ng kanyang pinaghirapan. Yes. Ilang linggo na, mga pang-apat na linggo na natin pinag-aaralan itong evangelization or discipleship. Tinalakay natin dito sa 2 Timothy 2 verses 1 up to 5. Ngayon, nandito na tayo sa 6, no? 5, 6 na tayo. Dito sa verse 1, balikan natin ang ating mga pinag-aralan. Pinayuhan ni San Pablo si Timothy na maging malakas sa Panginoon at sa kanyang gawaing ginagawa spiritually. Gumamit siya ng 3 larawan upang ituro ang ugali o attitude ng isang disipulo. At ng mga, and of course, mga mananampalataya na rin. Ang unang ginamit niyang katumbas ng isang disipulo ay ang sundalo, atleta, at ang magsasaka ang ikatlo. To be a disciple maker, it is best to have the attitudes or traits of a soldier, an athlete, and a farmer. At dito sa talata 3, ibinigay ni Pablo kay Timothy ang 3 paglalarawan ng katangian ng isang disciple maker. Unang-una, ito ang mabuting kawal. Ang mabuting sundalo ay laging attentive at hindi nakikisali sa gawaing sibilyan. Nananatili silang nakatuon sa gawain na iniata sa kanila at tinatapos ang kanilang nasimulan. Ang isang kawal ay hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, sinisikap niyang mabigyan ng kasiyahan ng kanyang pinuno. At dito naman sa pangalawa, yung athlete. And of course, marami din mga disipulo na huminto bago sila natapos at hindi nakapagpapatuloy. May mga disciple maker din na huminto at hindi na ipagpatuloy ang kanilang gawain. Ang sinasabi ni San Pablo dito kay Timothy, ang isang mahusay na disciple maker ay isang taong nananatiling determinado at hindi naliligalig sa gawain. Ang pangalawang halimbawa na ginamit ni San Pablo dito sa 2 Timothy 2 ay itong isang atleta na nakikikompetensya ayon sa mga tuntunin. Ang isang atleta na tumatakbo sa isang karera ay nananatili o he runs accordance to the rules. At sinabi ni San Pablo ng isang atleta ay hindi makatatanggap ng corona kung hindi siya susunod sa mga rules and regulation ng competition. At dito nga ay ang sinasabi din ni San Pablo na ang mabubuting disciple maker ay gumagawa ng tama kahit na mahirap gawin o maski na siya'y nahihirapan. Ang mabuting disciple maker ay hindi nakikipag-compromise para maging madali ang kanyang mga gawain. Ang isang disciple maker ay may isang attitude ng isang atleta na mayroong integridad sa kanyang paglahok o pagsali sa paliksaan. At ngayon nga sa ikatlong halimbawa, tatalakayan natin ang sinasabi ni San Pablo dito sa 2 Timothy 2:6, ang masipag na magsasaka. Ang mga masisipag na magsasaka ay may pasensya. Yan. Nauunawaan nila ang pag-aani ay nangangailangan ng oras at maraming trabaho.
Ang masisipag na magsasaka ay matyaga, handang maghintay upang makita ang bunga ng kanilang pinaghirapan. Yun yung mga mabubuting alagad ay, or disciple maker. Ginamit natin ang salitang disciple maker kasi doon sa 2 Timothy 2 verse 2 ay sinabi ni San Pablo, take the teachings that you heard me proclaim and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. That means we have to disciple others also. At kung ano ang natutunan ni Timoteo kay San Pablo, ito ay kanyang ituturo o ipapasa naman sa iba. And so he is called a disciple maker. So yung mga mabubuting alagad o disciple maker ay inihahalin tulad sa mga magsasaka. Alam niyo, ang mga magsasaka, they work very hard. Nagtatrabaho sila ng mabuti. Sila ay matyaga and foremost, masipag sila, walang tigil sa gawa, nandun yung pagtitiis nila, at handang maghintay. Sapagkat kapag itinanim nila ang isang buto, maghihintay sila ng panahon upang ito ay tumubo at magkaroon ng bunga. Naiintindihan ng isang magsasaka na hindi madali ang proseso ng kanyang gawain. So, yung mga espiritual na paglago ay may kapanahunan at nangangailangan ng oras. Kaya kapag tayo ay nagdi-disciple ng mga ibang tao, ay mayroong proseso yan. At yan ay nangangailangan ng panahon, tiyaga at oras sa ating pagtuturo sa kanila. Ang mabuting gumagawa o worker o alagad ng Diyos, handa yang gumawa ng mahirap kahit hindi pa nila nakikita ang bunga. Because it really takes time. So, upang mamunga ang isang tinanim. Kung minsan nga, inaabot talaga ng maraming taon upang mamunga ang isang itinanim. Kaya nauunawaan ng mga farmers, they are so patient. Naghihintay talaga sila upang dumating ang panahon na mamunga ang kanilang itinanim. So, yung larawan ng isang sundalo, yung atleta at magsasaka, ito ay isang mahusay na paglalarawan ng katangian na mabuting taglay ng mga disciple maker o tayong mga alagad ng Diyos. At ang disciple maker, hindi siya nagagambala, hindi siya nawo-worry, na alam niya darating ang panahon, ang kanyang itinanim ay magkakaroon ng bunga. Kaya siya ay nananatiling matyaga. Okay. Now, sinabi dito sa verse 6, hard-working farmer or the farmer is hard-working. Ano ba ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin, ang mga naglilingkod sa Diyos, yung mga disciples, tayo mga kapatid, ay naglilingkod ng may pagsisikap. Hindi ito madaling gawain, kundi ang payo ni San Pablo kay Timoteo ay maging matatag ka, magtiis ka sa ibinigay ng Diyos na ministry sa iyo o gawain. Kaya sinabi ni San Pablo kay Timoteo, maging malakas ka ha. Sabi niya, magpakatatag ka. Kasi alam niya dinaanan niya naranasan niya. Alam niya yung kanyang mga iba't ibang mga experiences na dinaanan niya. Kaya ang Diyos, sabi niya, nariyan ng Diyos kasama natin. Kasi pangako niya yan sa atin, I will be with you till the end of age. Kaya ang Panginoon, ang kanyang lakas, ang siyang nagbibigay sa atin ng lakas para magpatuloy tayo at gampanan natin ang kanyang pinagagawa sa atin. Ang mga walang lakas, binibigyan ng Diyos ng lakas. Yung mga nanghihina, daragdagan ng Diyos ang lakas. Yung mga naghihintay sa ating Panginoon, magbabago ang kanilang lakas. Kaya itong kalakasan na ito na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon, gamitin natin ito mga kapatid. Kaya yung Isaiah 40:29-31, ang mahihina at mga napapagod ay kanyang pinalalakas. Kahit na ang mga kabataan ay napapagod at nalulupaypay, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad,
ngunit hindi manghihina. Alam nating lahat na tayong mga manggagawa, talagang kumisan nakakapagod. Minsan ang dami mong prayer meetings. Ilang prayer meetings mo? 4? Ang lalayo pa. Pero makita mo, pag uwi sa bahay, masaya at nakangiti pa. Ano? Yung pupuntahan mo, umuulan, may bagyo, at bumabaha pa, pinupuntahan pa rin. Pero pag uwi, nakatawa pa, nagkukwento na siya daw ay nabaha. Siya daw ay dumaan sa putikan. Siya daw ay dumaan sa napakahirap at napaka-traffic na daan. Pero nandoon pa rin ang kasiyahan sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya iyang kasiyahan na yan at kalakasan na yan, bigayan ng Diyos sa ating lahat. Kaya mula sa ating Panginoon, gamitin natin to. Kaya binibigyan tayo ng Panginoon ng ganitong kalakasan sapagkat ang pagganap natin ng kanyang gawain o ang kanyang mission ay nakapagsasaya sa puso ng ating Panginoon. At habang tayo ay umaasa sa Diyos, sa lahat ng ating pangangailangan, ibubuhos ng Diyos ang mga biyaya upang magawa natin ang ibinigay niyang gawain o ministry sa ating lahat. Kaya si San Pablo, hinihikayat niya si Timoteo. Timoteo, doon sa verse, magpakalakas ka, maging matapang ka. Kaya dito nasasaad sa Ephesians 6 verse 10, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Okay. Ano ba ang layunin ni San Pablo nang isinulat niya ito kay Timothy? Ang layunin ng mga metaphor na ito na isinulat ni San Pablo kay Timothy ay patuloy na sinasabi ni San Pablo na patuloy kang manatiling tapat sa mga apostolic teachings na binibigay ko sa iyo. At yan ay may gantimpalang nakalaan para sa iyo. Tayo rin, mga kapatid, hindi lamang kay Timothy ina-address ni San Pablo ang mga metaporing ito, mandi para din sa atin. Kaya ang mga banal na salita ng ating Panginoon na makikita natin sa Pahayag 12, ay 22:12, ay ganito ang sinasabi. At sinabi ni Jesus, makinig kayo, darating na ako, dala ko na ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. At sa Roma 2:6-11, sapagkat igagawad niya sa lahat ng tao ang naaayon sa kanilang ginawa. Buhay na walang hanggan ang ibibigay niya sa mga taong nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti at naghahangad ng karangalan, kadakilaan at kawalang kamatayan. Ngunit matinding galit at puot ang sasapitin ng mga taong makasarili at ayaw sumunod sa katotohanan, kundi sumusunod sa kasamaan. Paghihirap at kapighatian ang daranasin ng bawat gumagawa ng masama. Una ang mga Hudyo at gayon din ang mga Hintil. Ngunit kapurihan, karangalan at kapayapaan naman ang tatamuhin ng bawat gumagawa ng mabuti. Una ang mga Hudyo at gayon din ang mga Hintil sapagkat walang kinikilingan ang Diyos. Sa tatlong metaphor na ito, ito'y drawn on everyday life natin at nagko-complement to each other. Kaya sinabi nga sa 2 Timothy 2:6 na it contains an agricultural metaphor na ina-appeal kay Timothy sapagkat sa panahon ng kapanahon nila Timothy nung isinulat ito ni San Pablo, ang kanilang kapanahon na noon ay agricultural. Yun ang hanap buhay ng mga tao ng panahon na yun. Kaya ang mga pagsasaka ay gawain ng mga tao noon. Isinulat ni San Pablo ang liham na ito kay Timothy sa isang madilim na bilangguan, sa isang Romanong bilangguan. Ang kulungan ay hindi hadlang upang kanyang gampanan ni San Pablo ang pagpapalaganap ng Ebanghelyo at pinayuhan niya si Timothy na magtiyaga sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng Ebanghelyo. So, kaya dun sa 2 Timothy 2 verse 6, yung first page, it says there, a farmer who works hard. You know, a strong minister is like a hard-working farmer. See, paano natin ma-relate o maihahambing ang isang disciple sa isang magsasaka? Now, Paul switches metaphors here from sports to agriculture. So, ini-encourage niya si Timothy to be a strong minister or to be a strong disciple maker sa pamamagitan ng pagbibigay ng halimbawa
sa buhay ng isang magsasaka. Now, metaphor means a figure of speech in which a word or a phrase is applied to an object or action which is literally not applicable. Now, with metaphor, the qualities of one thing are figuratively carried to another. At sa ating pinag-aaralan, yung qualities ng magsasaka ay inire-relate natin, nilalagay natin sa qualities or traits o ugali ng isang manggagawa o alagad ng Diyos. Sa unang metaphor, which is militar, di ba? Yung pangalawa, athletic metaphor. Yung pangatlo, agricultural metaphor. Yung metaphor ng militar ay nagpapakita ng tungkulin na may kaisa-isang layunin. Isa lang ang focus niya. He has a singleness of purpose. Yun namang metaphor ng atleta ay nangangailangan ng matapat na pagsunod sa mga tuntunin or else hindi siya makakasali sa paligsahan. At gumamit naman si San Pablo ng agricultural metaphor para hikayatin si Timothy na sa kanyang paghihirap, sa kanyang lahat ng pagtitiis, ay mayroong gantimpalang igagawad ang ating Panginoon. Kaya yung praise na work hard, it means magsumikap. Pagsisikap na hindi lamang kukunti-kunti, ganap na pagsisikap, hustong pagsisikap, magpawis ka. See? Pilitin mong gumawa hanggang sa punto ng pagkahapo kung kinakailangan. Ganyan ang mga magsasaka. Hindi nila basta iniiwan yung kanilang gawain, kundi nandoon talaga yung kanilang pagtsatsaga. Hindi naman talaga humadali ang maging magsasaka. Alam mo, doon sa bahay kayo, tingnan ninyo, kayo ba'y may garden sa bahay nyo? May mga garden kayo? No matter how small yung inyong mga lupain sa tahanan, di ba meron ka rin naman paso? Kung wala kang mamalaking lupain, meron kang paso. Di ba? Mahirap din maski paso-paso na lang. Ay, Sister Marabik, yung mga halaman mo, di ba? Hindi madali, di ba? Maski nakita ko ang halaman niya, meron palang Maribik's Garden dito. Ang ganda, may plantation siya. Alam mo, sabi ko, my God, Maribik, ang dami-dami mo palang halaman. Sabi ko, ay, hindi ito madali. Kasi alam niyo mga kapatid, kung hindi pa kayo nakakapunta at hindi niyo pa nakikita ang halamanan ni Sister Maribik, napakaganda at napakarami. And it's no joke, para alagaan po sila. Sa bahay din ho namin ay meron kaming mga tanim, pero talagang nakakapagod. Kami dalawa ni Pastor Royin, kapag gagawain namin, ay talaga naman, mararanasan mo ang hirap at pagod. Eh di lalo pa yung magsasaka, dahil kasi napakalaki, hekta-hektarya, yung kanyang tinataniman. At although meron siyang mga kasama upang magtanim, but to oversee such a very big vast of property or land, ay hindi madaling gawin. Sa panahon na noon, labor talaga. Wala pang machinery noon. Oo, machinery. Unlike ngayon, may mga traktora na. Hindi, tsaka ngayon may pala na. At maski maliit na pangkutsara mong ganyan, may magagamit ka na. Noon, ano ang ginagamit nila? At ngayon, para alagaan mo ang halaman mo, meron ka ng fertilizer na magagamit. So at marami ng mga kaalaman ang lumabas ngayon para matuto tayo na mag-alaga ng ating mga tanim. Pero noong araw, it's really very hard. Kaya sabi ni San Pablo, Timothy, magpalakas ka ha. Magtiyaga ka, kasi alam niya na hindi madali at inihalin tulad nga niya ang gawain ng isang magsasaka sa pagiging alagad ng Diyos. Kaya sa verse na ito, tinuturuan tayo na tayo ay mag-persevere with an attitude of a farmer. You know, hardworking is used 23 times in the New Testament. At nangangahulugan nito na to become tired. Na ikaw ay mapagod sa iyong ginagawa. To grow weary, to toil, na talagang magsusubikap ka na araruhin mo ang lupain na iyong tataniman. Kaya sino mang modernong magsasaka, if you're a modern farmer, mahirap din. Bagamat meron ng mga machineries na ginagamit, sila ay magpapatunay na hindi madali ang gawain. Maski na sabi mo, pag tumingin ka sa YouTube, meron dong mga short reels na kung saan nakikita ko doon yung mga iba't ibang mga tanim, iba't ibang mga farms
na gumagamit sila ng mga malalaking traktora. But even then, to operate those big trucks para araruhin mo at ikaw ay mag-ani ng mga tanim is not an easy job. So ito ay talagang nangangailangan ng pagtsatsaga at ito ay mahirap na gawain. E di lalo pa doon sa Old Testament. See, ang magsasaka, ano ang lifestyle ito? Maagang gumigising, maagang bumabangon, nauuna pa sa araw na lumabas sa umaga. At nagtatrabaho na siya, nag-aararo na, nag-aasik na, nag-aalaga na hanggang sa kanyang pag-ani. At hindi lang basta nagtanim, meron pa siyang haharapin ng mga peste, mga tagtuyot o taglamig at mga sakit at maging siya mismo kung minsan sa hirap at pagod ay hindi nagkakaroon ng magandang katawan at nagkakasakit. Kaya yung pagtawag ni San Pablo kay Timoteo ay sinasabi niya, magkaroon kayo bilang mga alagad, magkaroon kayo ng character or trait ng isang magsasaka. Dapat kayo maging masipag. Now, we all know naman, at salamat sa Panginoon at nakikita naman natin dito sa ating church sa Comfy, kikita ko naman ang lahat ay masipag. Masipag tumungo sa kanilang mga assignments at masipag mag-aral para maibahagi sa mga kapatiran o sa mga ibang tao na ang salita ng Diyos ay mahalaga sa buhay natin. Now, hindi tulad ng sundalo at atleta, to describe the work of a farmer, alam mo, is this something na glamorous? Naku, hindi kapatid. You see, ang sundalo nga nakabihis pa, ang ganda, di ba? Ang atleta may uniform. Pero look at the farmer. Ano ang suot ng isang farmer? Di ba? Ganun lang yung kanyang suot. But take note, alam nyo, maganda itong farmer. Do you know, I always pray for farmers. No, totoo talaga ito. I always pray for farmers. Kasi kung walang farmer, wala tayong kakainin. Di ba? Yes, you may have good clothes. Yes, you may have big houses and big cars, pero pag wala kang mabiling bigas diyan sa palengke at wala kang mabili ng mga gulay diyan sa palengke or sa supermarket, how are we going to survive? Oh, my dear people of God, ngayon kayo nakikinig, nanonood ngayon, please, let's all pray for all farmers of the world. They are very important people. And for all you know, yung mga farmers, hindi ho naghahangad yan ng popularity. Ay, totoo yan. Ang gusto lang nila, magtanim. At ang kanilang atensyon nandoon sa kanilang tanim at sila ay umani. At ang kanila pang iniisip palagi, naku, wala tayong ibibenta. Paano kakainin ng mga tao? Alam mo, they're thinking of all people. Kaya kung minsan nagkakalugi-lugi na sila, no? Kung bakit naman kasi may mga middleman hindi maganda ang presyo. They feel sad, Kasi ang purpose ng kanilang gawain is to feed many people. Yun ang gawain ibinigay sa kanila ng ating Panginoon. Kaya ang mga magsasaka talagang nandoon yung kanilang pagtatrabaho ng husto. Kaya, minaalala ba kayo tungkol dito sa magsasaka? Kung ang pagsasaka ay mahirap at hindi madali, naalala nyo? Magtanim ay hindi biro. Maghapong nakayuko. Di man lang makaupo. Di man lang makatayo. Braso ko'y namamanhid. Baywang ko'y nangangawit. Binti ko'y namimitig sa pagkababad sa tubig. Sa umagang paggising, ang lahat iisipin. Kung saan may patanim, may masarap na pagkain. Kaya halina, mga kaliyag, tayo magsipag-unat-unat. Magpanibago tayo ng landas para sa araw ng bukas. So, napakaganda. Totoo pala yan, no? Yung awitin na yan, hindi madali maging magsasaka. Hindi biro. Doon sa awitin, hindi biro maging magsasaka. Okay. Kung yan ang awitin at tinalakay mo ang pagsusumikap, walang lugar para sa ministry ang mga tamad na ministro. Aminin natin, walang paglago ang isang church kung hindi magiging masipag ang mga
ministro o Mga manggagawa, mga manggagawa. alagad ng ating Panginoon. Kung hindi ka magsisikap, dapat ka bang nasa ministry? Kung ang layunin mo lang ay limelight dahil isa kayong tagpagturo, walang lugar yan sa mata ng Diyos. Kaya sa mga tao na ngayon ay para papetik-petik lang, hilingin natin sa Diyos na baguhin ang ating puso. Ang kalakasan naman ay nanggagaling sa Kanya, ang banal na Espiritu naman ang siyang magtuturo ng mga dapat nating gawin. Alam niyo, mahal ng Diyos ang tao. Ngunit lubos niya ang hindi gusto ang mga tamad na ugali na pumipigil sa kanila na maabot ang kanilang pinakamataas na potensyal. Kasi bawat isa sa atin ay may gifts. Kung maibibigay natin ng may kaluguran niya sa ating Panginoon, yan ay palalakasin niya, palalaguin at palalakasan pa, makapagbibigay pa siya ng ibang mga gifts para magpatuloy natin ang kanyang gawain. Sinabi niya sa Mateo 25:30, nagpatuloy si Jesus sa pagtawag sa di mabungang alipin na ito na hindi kapaki-pakinabang na alipin. Ang salitang hindi kapaki-pakinabang ay mula sa salitang Grego na Archreos, A-C-H-R-E-I-O-S, na literal na nangangahulugang walang silbi. Wow, nako. Hindi pala magandang pakinggan ito pag sinabing walang silbi. Tinawag ni Jesus itong non-productive servant, the unprofitable servant. Kaya alam ni Paul na ang halaga ng pagsusumikap. Nasabi ni San Pablo kung ikukumpara niya ang kanyang sarili sa ibang mga apostol, siya ay nagpagal ng higit pa sa kanilang lahat. Sa unang Korinto 15:10. Si San Pablo ay tinawag ng Diyos bilang isang alagad. Tinawag si San Pablo na pinagpala, a blessed guy. Si San Pablo ay binigyan ng anointing ng ating Panginoon sapagkat siya ay masipag, siya ay nagsumikap sa kanyang ministry, kaya ito'y lumaganap sa pamamagitan ng tulong ng Panginoon. Kaya mahalaga ang pagiging masipag sa gawain sa Panginoon. Kung ikaw ay naglalagay ng kaunting pagsisikap sa iyong gawain, sa iyong paglakad bilang isang believer, kung hindi ka man manggagawa, sikapin natin maging mapag-aral tayo, mapag-pray, at patuloy nating aralan ang mga napapakinggan natin sa mga ministro. At yan ay magre-resulta ng malaking bagay para sa ating spiritual na buhay. At alam ni San Pablo na ang biyaya ng Diyos ay napakahalaga sa bawat isa. At ang pagsusumikap ay binabalanse niya sa kanyang ministry sapagkat ang pagbibigay ng mensahe ay napakahalaga sa kanyang pinapasulan. Sinabi nga niya sa 1 Corinthians 15:10, ngunit dahil sa kagandahang loob niya, ako'y naging isang apostol at hindi naman nawala ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Katunayan, nagpagal ako ng higit kaysa sino man sa kanila, subalit hindi ito dahil sa sarili kong kakayahan, kundi dahil sa kagandahang loob ng Diyos na nasa akin. Dito naman sa Philippians 2:12-13, kaya nga mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod nung ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin ngayong ako'y malayo sa inyo. Pagsumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan na may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Kaya dito sa 1 Corinthians 15:58, kaya nga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Kaya kung tayo ay magiging matatag na mga ministro o alagad ng Diyos, ay dapat tayo po ay handa na gumawa ng gawain o magtrabaho tayo ng husto
Now, there are times that emotions will come in, ngunit ilagak natin yung ating pananampalataya sa ating Panginoon sa pagganap natin ng ating gawain. Kung papaanong ang magsasaka ay gumigising ng maaga upang magtrabaho sa bukid at kung minsan natutulog ng gabing-gabi na pagkatapos magtrabaho sa buong araw, dapat din nating ipakita ang gayon ding katapatan sa ating gawain na inaatag ng Panginoon sa atin. Kaya kung tayo ay magiging masipag, dadagdagan pa ng Diyos ang ating kalakasan at ang ating kasiglahan. Now, dito naman sa second praise ng 2 Timothy 2 verse 6, nasa saad dito, the farmer who works hard must have the first share of the crops. So, ano ibig sabihin ng he who works hard must have the first share of the crops? Okay. Ang magsasaka. Ang masipag na magsasaka ay tatanggap ng unang prioridad sa kanyang pagtatanim. So kung marami siyang aanihin, siya ang unang makikinabang nito sapagkat ang lahat ng kanyang pagpapagal ay nagkaroon ng bahagi o pag-ani sa kanyang ginawang pagtatanim. Katulad din natin, mga kapatid, kapag nag-aaral tayo ng banal na salita, matyaga tayo at pinagpe-pray natin ang mga ituturo natin, ang unang pakinabang ay tayo. Magkakaroon tayo ng spiritual advancement, maturity, growth, at lahat yan ay mapapasa atin sa tulong ng banal na Espiritu. Kaya once na iproklama natin yan sa mga tao ang ating papasulan, ang unang nakinabang ay tayo. Kaya nga pag ito'y narinig nila, magmamanifest din sa kanilang puso at maitatanim yan sa pamamagitan ng banal na Espiritu na tumulong sa atin at tutulong din sa kanila. So, ang isang disciple maker, ang isang ministro na patuloy na nag-aaral at nagsusumikap sa kanyang pagtuturo. Ito, of course, kasama na rin ang dalangin. At of course, alam naman natin na hindi lamang isang oras, maraming oras ang ating inilalagak upang pag-aralan ang salita ng ating Panginoon bago tayo tumungo sa isang prayer meeting, sa isang fellowship na ating pupuntahan. Kaya ang pakinabang na binabanggit dito, yung first priority, yung first share of the crops, ay tayo ang binibigyan ng Diyos ng unang priority bago pa ipahayag natin ang mga salita niya. So, napaka-importante kung tayo ay patuloy na mag-aaral at mag-aaral ng kanyang banal na salita, makikita nyo, alam naman yan, mga kapatid, na sa inyong pag-aaral, immediately, nagmamanifest kagad ang banal na Espiritu dahil sa tulong niya nakapagbigay ka ng kaluguran sa ating Panginoon. Kaya nga dito sa Roma 6, up to 11, sapagkat igagawad niya sa lahat ng tao ang naaayon sa kanilang mga ginawa. Buhay na walang hanggan, ang ibibigay niya sa mga taong nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti at naghahangad ng karangalan, kadikalaan at walang kamatayan. Ngunit matinding galit at poot ang sasapitin ng mga taong makasarili at ayaw sumunod sa katotohanan, kundi sumusunod sa kasamaan. Paghihirap at kapigatian ang daranasin ng bawat gumagawa ng masama. Una ang mga Hudyo at ganun din. Binasa natin kanina ito, no, mga kapatid. Ngunit kapurihan, karangalan at kapayapaan naman ang tatamuhin ng bawat ginagawa ng mabuti. Una ang mga Hudyo at ganun din ang mga Hintil, sapagkat walang kinikilingan ng Diyos. Ang sinasabi dito ng ating Panginoon, kung matyaga tayo sa ating pag-aaral, sa ating pagsusumikap na maitaguyod ang banal na salita ng ating Panginoon, natutuwa ang Panginoon at matutuwa siya at may gantimpalang nakalaan sa atin. Hindi pa man natin nakikita yang physically sa ating mata. Alam na natin na ang ating pagpapagal ay may nakalaan para sa atin. Ngayon nga, sa iyong pagpapagal, alam mo na ang kalakasan na nanggagaling sa Diyos, sa wisdom na nanggagaling sa iyo, ang katinuan ng iyong pag-iisip dahil sa kanyang salita, ay nakapagbibigay ng kalugaran sa iyo sapagkat muli, ang salita ng Diyos ay nakapagdudulot ng kaligayahan sa mga taong nagsusumikap
na mag-aral ng kanyang mga banal na salita. Sa unang Korinto 3:8, ang nagtatanim at ang nagdidilig ay parehong manggagawa lamang at bawat isa ay tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang pagsisikap. At sa Jeremiah 31:16, sinasabi ni Yahweh, itigil na ninyo ang inyong pag-iyak, huwag na kayong lumuha sapagkat gagantimpalaan ang inyong mga ginawa, babalik sila mula sa lupain ng kaaway. Revelation. Sa Revelation 22:12, sabi ko na rin to kanina, makinig kayo, darating na ako at dala ko na ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa sa ayon sa kanyang ginawa. Kaya kapag may spiritual na pagkain si Timoteo na ibibigay sa congregation, dapat siya na muna ang kumain nito. Yan ang ibig sabihin. Kung hindi siya pinapakain ng salita ng Diyos, ano ang maipapakain niya sa ibang tao? Kaya laging kinukuha ng isang masipag na magsasaka ang bahagi ng ani ng kanyang itinanim at inaani para sa iba. Kapag nagtanim siya ng mga pananim at inaani, meaning siya ay nag-aaral at nagtuturo sa iba, siya ang unang kukuha ng bahagi bago niya ibigay sa kanya. Yun nga yung sinasabi ni Pastor Oying, ikaw muna. Ikaw bilang disciple na inahahalin tulad sa magsasaka, ikaw una ang makikinabang nito. Ang kanyang pagsisikap sa gawain at sinasamahan ng isang matyagang panalangin sa ating Panginoon ay kalugod-lugod sa katawan ni Kristo. Kaya mahalaga yung taintindi na pagdarasal, mga kapatid, sa mga gawain natin, yung ating mga pinapastolan, yung mga pinupuntahan nating mga members. Kung gayon ang simbahan ay nakikinabang sa pagtuturo ni Timothy, ay importante ito. Sa kanyang pagtatanim sa kanila ng banal na salita ng Panginoon, ito ay malaking tulong para sa kanilang paglago sa buhay espiritual. Kaya kung ang magsasaka sa natural na kaharian ay hindi muna makikinabang, meaning hindi niya mapag-aaralan, paano siya makapagpapatuloy sa kanyang gawain. Okay? Kaya ang disciple maker ay dapat munang makinabang sa mga benepisyo sa madasali na pag-aaral, meaning a prayerful study, at ang application ng banal na salita ng Diyos, igagawad natin yan sa mga members natin. Kaya ang lahat ng mga disciple makers o tayong mga alagad, mabuti na tayong lahat ay matyaga sa pag-aaral, sa pagtuturo, pagdarasal, at pagpapakita ng kabanalan para sa katawan ni Kristo. At ang lahat ng ating ginagawang ito ay mayroong katapat na gantimpala mula sa ating Panginoon. Kaya itong si Timothy at si Paul, nagsisikap talaga sila. Doon talaga yung kanilang passion para gampanan yung ipinagagawa sa kanila ng Panginoon. Kaya ito ay isang mabuting ugali ang maging katulad ng isang magsasaka na nandoon talaga yung kanilang passion na itatanim nila ito at ang kanilang heart's desires ay lumago ang kanilang mga tanim, magkaroon ng ani at maibahagi ito sa ibang tao. Kaya bago itinuturo natin tayong mga alagad ng Diyos, ang salita ng Diyos sa iba, tayo muna kapatid ay mag-aaral ng salita ng Diyos. At ito ang requirement sa ating lahat. Kailangang alam natin ang salita ng ating Panginoon. Now, a good principle for life is hard work has its own reward. Meron tayong kasabihan, ano ba yun? Kapag may tiyaga, may nilaga. Right? May kasabihan ka. So meaning to say, kasi matagal magluto ng nilaga eh. Ang tagal, no? Tagal mong papakuluan, mag-iintay ka talaga. Andun yung patience mo until finally, lumambot na yung karne na pinakukuluan mo. O hindi na, finally, totoo naman talaga, pagkatapos pag lumambot na, masarap, diba? Kaya kapag may tiyaga, may nilaga. Okay. Kaya si Timothy ay pinayuhan ni San Pablo. Timothy, sabi niya, magsumikap ka. Kaya itong metaphor na itong magsasaka, ang purpose nito ay upang hikayatin si Timothy na siya ay maging malakas, maging matatag, magsumikap. Andun yung pagtsatsaga, andun yung patience niya sa gawaing iniatang sa kanya o sa ministry na ibinigay sa kanya ng Panginoon.
Yung puso ng mga tao ay ang lupa na kung saan ang alagad ng Diyos ay naghahasik ng binhi ng salita ng ating Panginoon. At kung mamumunga ito sa kanilang mga puso, ay ito ay kanilang ikalalago at ikasisiya ng puso ng ating Panginoon. At sinasabi nga palagi ni San Pablo kay Timoteo, yung paghihirap mo, may gantimpala yan pagdating ng ating Panginoon. Okay. Ang magagawang Kristiyano ay nagpapagal upang maggagawa ng pagkain para sa ibang tao. Meaning to say, tayong mga alagad ng Diyos nag-aaral upang mapakain natin ng salita ng Diyos ang ating mga kasamahan. At ito ay mahalaga. Kaya sinabi ni San Pablo kay Timoteo, Timoteo ha, alalahanin mo yung mga pagtuturo mo. Sabi sa 1 Timothy 4:16, Paul urges Timothy. Sabi niya kay Timothy, pay close attention to yourself and to your teaching. I want you to take note of the significance of the order of the command. Ang sabi, pay close attention to yourself. Unahin mo munang tingnan ang iyong sarili. And then, look at your teaching. See, para ibig sabihin, tingnan mo mabuti, aralin mo mabuti, pagtiyagaan mong mabuti ang iyong mga ituturo. See, now, to be able to remain spiritually effective, tayong mga manggagawa, so first and foremost, dito nakikita natin, we have to first nourish our spiritual life. Kaya sabi niya sa 1 Timothy 4:6 nga, yun nga, bigyan mo pansin ang iyong sarili at ang iyong pagtuturo. Okay. So, ini-encourage ni San Pablo si Timoteo, kaya sinasabi niya, Sinasabi ni San Pablo kay Timoteo, katulad ng isang farmer, dapat handa ang iyong puso, ang iyong katawan, ang iyong espiritu na makibahagi sa mahirap na gawain, katulad ng isang farmer na nagpapagal upang matupad ang kanyang tungkulin. Katulad ng isang manggagawa, ang pagpapagal ay maaring sabihin natin sa una ay mahirap. Pero once na naging patakaran mo na sa buhay, naging ugali mo na ang mag-aaral, sa umaga pa lang nagdarasal ka na at nakatuon ka na sa mga salita ng Diyos, immediately pumapasok agad ang banal na espiritu upang tulungan ka. Ito ang sinasabi ni San Pablo kay Timothy, na hard work and difficult job will be rewarded in fulfilling your duty. At ang isang tapat na alagad ay makararanas ng pagpapala sa kanyang ginagawang apostolic work, sapagkat ang ang maiaalok ng mundo. Maaaring nakikita natin yung mga tao na napakadali ang buhay, magara ang sasakyan, maganda manamit, magaganda sapatos, mga dala sa kanilang katawan, ay nakakapagbigay sa kanila ng kahalagahan. Pero sa isang manggagawa, ang kahalagahan ng ating katawan ay ang salita ng Diyos na nasa ating puso. At once na maibigay na natin yan sa ating mga kongregasyon, ay nagbibigay ng magandang busilak ng kumbaga nagbibigay ng ilaw at nakikita ng mga iyong pinapastulan ang kabutihang ibinigay ng Diyos para sa iyo. Kaya sa Korinto, sa Galatians 6:9, kaya't huwag kayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa pagdating ng taktang panahon, tayo ay ani kung hindi tayo susuko. At sa unang Korinto 15:58, therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of God, knowing that your toil is not in vain in the Lord. At sa 2 Timothy 3:13, Thessalonians 3:13, mga kapatid, huwag kayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. And sa James 5:7, kaya nga mga kapatid, magtiyaga kayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tignan ninyo ang magsasaka,
Buong tiyaga niyang hinihintay ang mahalagang ani ng kanyang bukirin at inaabangan ang pagdating ng tag-ulan. So therefore be patient, sinasabi ni San Pablo kay James, Brethren, until the coming of the Lord, the farmer waits for the precious produce of the soil, being patient about it until it gets the early and late rains. You too, be patient, strengthen your hearts, for the coming of the Lord is near. Ngayon, bago tayo magpatuloy, batiin natin yung mga may birthday. Unang-una, Sister Paz La Sangre. Yay! Brother Joselito Abanilla. Brother Marilyn Cuevas. Brother Jewel Lombre. Sister Marilyn Cuevas, Brother Jewel Lombre, Sister Flori Ripotola, Sister Sherry Lau, and Sister Corazon Cardoñez. Happy anniversary! So, wedding anniversary ito. Pastor JB, Sister 50th Cora, wedding anniversary nila. 50th nila. Brother Peter and Sister Rose Sotomango. Sa inyo pong lahat ay binabati namin kayo ng maligayang kaarawan at happy wedding anniversary sa inyo, mga kapatid. So have a great day. Enjoy the blessings of the day. See, it is your special day. Glory to God. Happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Purihin ang ating Panginoon. Meron tayong repeat new song of the week. His Love is Eternal, composed by Minister Mario Garcia. To the Lord, because He is good, and His love is eternal. Let the people of Israel say, His love is eternal. The priest of God say His love is eternal. Let all worship Him. Say His love is eternal. In my distress I called to the Lord. He answered me.
makes me powerful and strong. He has saved me. The Lord has saved me. He answered me and set me free. The Lord is with me. I will not be afraid. What can anyone do to me? It is the Lord who helps me, and I will see my enemies defeated. The Lord makes me powerful and strong. He has saved me. The Lord has saved me. He has saved me. The Lord has saved me. He has saved me. The Lord has saved me. Purihin ang Panginoon sa pagpapatuloy natin na ating tinatalakay ang mga ugali o character traits ng isang magsasaka na inahalin tulad sa isang disciple. Ang sinasabi ni San Pablo, ikaw bilang isang alagad ng Diyos, kailangan mayroong kang character traits ng isang magsasaka. Yung magsasaka, nagsusumikap yan, nandun ang tiyaga. Pero mahusay maghintay sa ating Panginoon upang palaguin ang kanyang mga tanim at magkaroon ng bunga ang kanyang mga tanim. So, dito makita natin, important characteristic ng isang magsasaka, patient siya, matyaga siya. See? Kaya kung minsan, alam naman natin, naranasan natin lahat to, na sa ating mga dinidisciple, mga tinuturuan natin, merong mabilis na lumago, mabilis na nakaiintindi, pero meron namang ibang napakabagal. Hindi mo maunawaan, ano na bang nangyari sa tinuturuan kong ito at magpahanggang ngayon ay ganito pa rin. So we just have to wait and pray unto our God. Kaya yung Philippians 1:6, natitiyak kong ang mabuting gawaing pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Kristo. For I am sure on this very thing, that the one who began a good work in you will perfect it until the day of our Lord Jesus Christ. Tapos, napansin nyo ba, ang isang farmer, sinisigawan ba niya yung kanyang mga tanim kapag ayaw mamunga? Di ba? Ang laki-laki nun, no? Very big ba? Ulang hektarya. Meron ba kayong nalaman na isang farmer, sinisigawan yung kanyang tanim? Pero ang alam natin at maraming mga beses na pinapayo sa atin, yung tanim mo, kausapin mo, awitan mo pa, at makikita mo, tutubo agad sila, mamumulak-tulak. Diba? So ano makita natin? Yung farmer, he is patiently trusting the Lord na lumago at mamunga ang kanyang mga tanim. Hindi siya nagagalit. Maribik, nagagalit ka ba sa halaman mo pag ayaw lumago? Hindi daw. Kinakausap mo na lang, please, lumago ka naman. Inaawitan mo pa. Purihin na pa. Mahusay si Sister Maribik sa pagtatanim eh. Ay naku mga kapatid, tingnan niyo yung kanyang halaman na napakaganda. Purihin ng Panginoon. Kasi wala tayong makikitang magsasaka na kinagagalitan yung kanyang tanim. Sinisigawan niya yung kanyang mga tanim. Bagkos kinakausap niya to, inaawitan niya,
kung ano-ano pinaglalagay pa na fertilizer, binibigyan ng vitamins. Ewan ko lang, yung magsasaka kayo, kumakain ng vitamins, umiinom na vitamins. Pero yung halaman niya, sigurado ko, tumatanggap ng vitamins. Di ba? Tinatanim niya. Baka nga itong magsasakang ito eh. Di ba? Isa lang ang kanyang tableta ng vitamins niya, pero yung kanyang halaman, sako-sako talaga ang ibinubuhos sa ganon para lumago yung kanyang mga tanim. Kaya talagang matyaga ang magsasaka, matyagang naghihintay sa ating Panginoon. And then, pangalawa, another nakita pa natin dito is, alam nyo, ang isang mabuting magsasaka ay faithful siya doon sa mga mundane works. Mundane, M-U-N-D-A-N-E. Meaning, ito yung mga gawain na hindi exciting. Ito yung mga gawain na hindi maganda. Ito yung mga gawain na you wouldn't like to do it. Yun. Tayo kasi, ang sinuturo sa atin ngayon, ano man ang ibinigay ng Panginoon, ay kasiyahan nating gampanan para sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon. Tingnan mo yung soldier, ang ganda ng bihis ng mga soldiers, ha? Well, pag sinabi, may laban tayo doon, may raid tayo dito, may gagawin tayo, they are excited doon sa kanilang gagampan ng battle. At yung athlete, may uniform yan. Iba-iba pa ang kulay. At kung minsan, ang mamahalin talaga ng uniforms ng mga athletes, so excited din sila sa kanilang sinalihang paligsahan. Pero yung gawain na magsasaka, is it exciting? Di ba? Napakahirap. Pero ang excitement niya, alam nyo, pag nakita na niya na lumalaki, lumalago ang kanyang mga itinanim o ang kanyang mga inaalagaan, at lalo na kapag ito ay namumunga, ay nandoon ang kanyang kaligayahan, nandoon ang kanyang kasiyahan, na ang kanyang hard work, yung kanyang pinaghirapan ay mayroon ng bunga. Pero ang gawain, nako, araw-araw napakahirap. Nandun ka pa sa init. Bagamat kailangan nila, ang mga farmers, they always pray for rain and for the sun, but really, it's a hard work, nakakapagod and exciting. Kaya karamihan sa buhay ng mga Kristiyano, so like the farmer, yung weather, mayroong mga panahon na hindi maganda, may mga panahon na negative yung experiences natin, may mga panahon na positive yung ating mga panahon, at may panahon na there's a great harvest doon sa mga ginagawa natin. So, minsan may kasamang paghihirap ang ginagawa natin. At kung minsan man, ay, ano ba yan? Parang may tinanim ang magsasaka, walang bunga, nalulungkot tayo, nadidismaya tayo. Pero ang mabuti natin gawin, tutok natin ang ating pananaw sa ating Panginoon na siyang nagbibigay ng kalakasan sa atin, nagbibigay sa atin ng strength, nagbibigay sa atin ng wisdom, upang tayo ay makapag-disciple ng maraming mga mananampalataya na siyang dadalhin natin sa kaharian ng ating Panginoon. So, tanungin natin ating sarili, kapag ikaw ba ay binigyan ng assignment at hindi mo gusto, ginagawa mo ba? Amen. Totoo naman eh. Di ba? Ay, ang layo. 12 hours ang biyahe. Yes. Opo, pastor, pupuntahan ko po yan. Mag-isa ka? Opo, pastor, mag-isa lang po ako. Diba? At pag dumating, pagbalik sa home office, ang saya-saya, ang dami niya mga sharings tungkol sa gawaing kanyang ginawa. Kaya yan ang sinasabi din sa atin. You know, there are times yung ginagawa ng mga alagad talaga namang hindi exciting. Merong maganda, kapag pinadala ka, maganda yung lugar, malamig, di ba? Ay, maganda yon. Pero totoo naman talaga, merong mga mahirap at malayong mga lugar. Okay? See, ano pa yung makikita natin? Ang isang magsasaka ay nagtatrabaho mag-isa. Kung titignan natin ang bukid, minsan may nakikita tayong maliliit na kubo, di ba? Naalala ko si Celso sa Mendez. May isa siyang lugar doon. Brother Celso. Celso, no? Asawa ni Sister Nessie. Nessie, oo. Sinasabi nga ni Sister Nessie, ay nako, ayaw na niyang umuwi. Laging nag-iisa sa kanyang sa bukid. At katulad ng isang magsasaka na sa isang kubo, pero papasyanan niya yung mga tinanim niya. Titingnan niya kung tumubo at kung may peste o may mga, minsan may mga nagnanakaw pa ng bunga, di ba?
tayo rin mga manggagawa, pag na-assign tayo sa isang lugar, nag-iisa tayo, no? At walang nakakakita, of course, nag-aaral tayo mag-isa. Then, pinapasyalan din natin yung mga malapit na mga prayer meeting. Tinatanong natin sila kung ano ang kanilang suliranin. Yung iba tumatawag sa iyo upang sila humiling sa iyo ng panalangin. And of course, sa iyong pagtsatsaga, sa iyong pag-iisa, naroon ang tulong ng Diyos. Ganon din ang magsasaka. Ang tulong ng Diyos ay nasa Kanya sapagkat sa pagsusumikap niya mag-isa, ang pananim na Kanyang itinanim ay magbubunga sa tulong ng ating Panginoon. Ganon din tayo kapag naitanim na natin ang salita ng Diyos at nakikita natin na tayo nag-iisa, alam natin na magbubunga lahat ng pagpapagal na itinanim natin. And of course, ang sabi nga, ang isang farmer ay punong-puno ng pag-asa, full of hope. At matyaga niyang binibigyan ng kahalagahan ang kanyang ginawang pagpapagal. Kaya sinabi sa 2 Timothy 2:6 nga, the farmer who works hard ought to have the first share of the crop. Dahil siya ay may inaasahang pag-ani, naiintindihan niya ang kanyang pagpapagal ay may nakalaang kumbaga may kanang reward mula sa kanyang itinanim. Ganon din ang mga atleta, ang mga sundalo, they must endure the hardship. Pero once na magkaroon ng victory sa kanilang pagkikipaggera, nandun na ang kaligayahan nila. And of course, yung atleta, kapag nagawa niya ang kanyang tungkulin, nakapag-practice siya physically, nag-exercise siya at nagkaroon siya ng disiplina sa kanyang sarili at naipanalo niya ang isang competition, nandun ang kanyang katuwaan. At katulad din natin, kapag nabigyan tayo ng assignment, madalas 6 months tayong na-assign sa isang lugar, pag nagampanan natin ito ng buong puso at katapatan, nagiging, kung hindi man natin ang recognition na hindi maibigay sa iyo ng tao o mandi ang recognition na manggagaling sa Diyos, ay mas mahalaga na inaasa mong recognition mula sa tao. Ang ibig ko sabihin, katulad ng isang empleyado, pag ginawa mo ang isang bagay at nagampanan mo to at hinihintay mo ang recognition, siyempre magkakaroon ka ng tampo, no? Tagal naman na ako ma-promote. Ang tagal ko nang ginagawa ito at mayroon na mga bunga ang aking pagpapagal. Bakit hindi ako nakikita? Pero sa atin, mga kapatid, ang nakakakita sa ating gawain, lalo na ang ating gawain espiritual, ang Diyos lamang at ang ganipala ay manggagaling sa Kanya. Ano pa, kapatid? Ang pagsasaka is a panghabang buhay na pangako. Iyan ang iginawad ng Diyos sa maraming mga tao. Pero napansin ko nga alam nyo, hindi na ganong karami ang mga magsasaka ngayon. Dahil kasi yung mga kabataan ngayon, no, the modern day generation, iba na ngayon yung kanilang mga hangarin na gawain sa buhay. Kaya panghabang buhay. At saka mapansin mo, maraming mga matataas ang edad. Mga nasa palengke na siya nagtitinda ng kanilang mga ani. Yan yung mga farmers, matataas na ang kanilang edad. Kaya mga kapatid, ipag-pray natin yung mga farmers. Yung Ecclesiastes 11:6, sa umaga, inihahasik mo ang iyong binhi. Hindi ka tumitigil sa paggawa hanggang sa gabi, sapagkat di mo tiyak kung alin ang magbibigay sa iyo ng tagumpay, o kaya'y umaasa kang lahat ng iyong papakinabangan. Kaya ang Diyos, very clearly, tinuturuan niya tayo na magkaroon tayo ng hope, magkaroon tayo ng atmosphere of expectancy. Okay, kasi kung tayo po ay may tiwala at tayo ay umaasa sa Diyos sa lahat ng ating mga ginagawa, alam nyo, there will always be miracles in front of us. Kaya yung magsasaka, habang ginagawa niya yung kanyang gawain, nararanasan niya ang contentment sapagkat nagagampanan niya ang pinagagawa sa kanya ng ating Panginoon.
So farmers must work hard to receive a harvest. So gayon din tayong mga alagad. Maging masipag din tayo. At yun naman sa verse 7 ng 2 Timothy 2 verse 2 Timothy 2 verse 7 nasa saad sa mga kapatid. Think about what I am saying because the Lord will enable you to understand it all. So nung nangungusap si San Pablo kay Timoteo, binibigyan niya yung 3 larawan nitong soldier, athlete at magsasaka. Sabi niya, maunawa mong lahat yan, ipapaunawa sa iyo lahat ng ating Panginoon. Sapagkat inilalarawan nga ni San Pablo kay Timoteo na ang pagiging alagad ay katulad ng 3 yan. You see, the soldier who stops fighting before the battle, you see, is finished. The soldier who stops fighting before the battle is finished will never see victory. So, ibig sabihin, magpatuloy. The athlete who stops running before the race is over will never win the race. So, ito rin nangangahulugan, tayo ay magtyaga at magpatuloy. And the farmer who stops working before the harvest is complete will never see the fruit of his crops. Hindi niya makikita ang kanyang mga ani. Now, anong type of harvest ba ang tinutugo ni San Pablo dito? Of course, the first is yung fruit of the Holy Spirit, yung Galatians 5:22. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. See, itong mga karakteristik na to, itong mga ugaling to, ay mabuting magkaroon tayo lahat mga kapatid. At sa ating pagtuturo as disciple makers, mabuting maituro natin to at makita natin sa ating mga pinapastulan. At yung ikalawang harvest ay yung salvation ng mga kaluluwa. Sabi nga ni Kristo, the harvest is plentiful, but the laborers are few in Matthew 9:37. So we should labor in prayer, in study, you see, share the gospel, at mamuhay tayo na may kabanalan. At makikita natin na ang ating ginagawa, ang ating pagpapagal ay mayroong gantimpalang nagmumula sa ating Panginoon. So as ministers, as bilang mga alagad ng ating Panginoon, we don't give up. We continue. We work hard like the farmer. So like the farmer, we demonstrate patience, faithfulness, maski na ang trabaho ay hindi madali. Naririyan pa rin ang Panginoon upang bigyan tayo ng lakas, bigyan tayo ng grasya, magampanan yung ating mga gawain. Umulan, umaraw, bumaha, bumagyo, patuloy pa rin tayo sapagkat kasama natin ang ating Panginoon sa pagganap ng misyon na ito sa atin. So sabi nga ni San Pablo kay Timoteo, mauunawaan mo ang lahat ng iyan, ipapaunawa sa iyo ng ating Panginoon. Kasi kung minsan tayong mga alagad, may question bakit ako? Bakit ganito? Bakit ganoon? Ipapaunawa sa atin ng ating Panginoon. Okay, purihin ang Panginoon. So makita natin na yung kahalagahan ng pagtsatsaga, yung patience, pagtitiwala sa ating Panginoon, at we fix our eyes on our Lord Jesus Christ sa lahat ng ating mga ginagawa. Purihin ng Diyos. Okay? We close in prayer. Thank you, Lord. At maraming salamat, Lord, sa mga pag-aaral na ibinahagi mo sa amin sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, katulad ng isang manggagawa na inihintulad sa isang magsasaka, Lord. Nais po namin na ang lahat ng aming gawain ay matupad sa pamamagitan ng tulong mo, tulong ng Banal na Espiritu na magbibigay sa amin ng karunungan, understanding, at knowledge sa lahat ng aming pinag-aaralan. Alam po namin, Lord, you are the God of our future destination. Ang lahat ng aming inaasang kinabukasan ay nakalaan para sa amin sapagkat tapat ang iyong mga salita. Kaya ngayon pa lamang, Lord, patuloy mo kaming alagaan, bigyan ng kalakasan, and bless us always with peace of mind sapagkat ang aming puso na nag-uumapaw sa kaligayahan upang mapagkapagbigay ng lugod sa iyo at mapangarangalan ang iyong banal na pangalan at ukol namin ang aming buhay na spiritual sa mga taong nangangailangan ng banal na salita. Lord, tulungan mo kami. Ang pagmamahal ng Diyos Ama ay yakapin kami
ang grasya ng aming Panginoong Heso Kristo ay mag-enrich pa sa amin at ang fellowship ng Banal na Espiritu ang siyang magdulot sa amin ng protection ngayon at magpakailanman. In Jesus' name we pray. Amen. God bless everyone and have a nice day. 2 Timothy 2:2